Magandang gabi po mga kaengkwentro. Pakitago na lamang po ako sa pangalang Red. Bata pa lang ako, alam kong may kakaiba na sa akin. Kung ang ibang mga batang babae na kaedaran ko ay naglalaro ng Barbie at lutulutuan, mas bet kong makipaglaro ng barilan o kaya naman ay magpapili ng iba pang mga laruan na nakita ko sa kuya ko. Nung nagdadalaga naman ako, mas attracted ako sa mga kaklase kong babae kaysa sa mga pogi na tinitilian nila sa school. Kaya naman nung college na ako, tuluyan na akong nagladlad. Nag-iisa akong anak na babae sa pamilya, kaya mahirap sa akin ang mag-out sa parents ko. At nung ginawa ko naman yun, nagulat ako dahil madali nila itong natanggap. Sabi nila, noon pa man daw ay ramdam na nilang tomboy ako. Sobrang saya ko noon. Pero hindi lang ang pagiging member ng LGBTQ ang kakaiba sa akin, kundi pati na rin ang abilidad ko makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Bata pa lang kasi ako, nakakakita na ako ng mga multo, maligno at iba pang mga laman lupa na para sa iba ay katang-isip lamang. Nung una, takot na takot ako, pero kalaunan, nasanay na rin ako. Pero sa lahat ng naging encounter ko sa mundo ng kababalaghan, isang karanasan ang masasabi kong hinding-hindi ko makakalimutan. Tandang-tanda ko pa, nagsisimula na ang tag-ulan. Magpapasok ka na rin kung saan nasa huling taon na ako ng kolehiyo. Ang pagkakaiba lang, ito ang panahon na magbo-board ako for the first time. Hindi na rin kasi kakayanin ng oras kung uuwi pa ako sa amin, given na mag-OJT na rin ako ngayong taon. As usual, kabado ako. Bukod sa ito ang unang beses na mapapalayo ako sa pamilya, hindi ko rin alam kung anong i-expect ko. Siguro, ganun talaga pag talagang lumaki kang close sa pamilya mo. Pero mas kabado ako nung makita ko yung dorm kung saan ako tutuloy. Medyo may kalumaan na kasi yun at may kakaiba na akong naramdaman sa oras na tumapak ako sa lugar na iyon. Isinubsob ko ang sarili sa pag-aaral kahit marami na akong nararamdamang kakaiba sa dorm ko. May pagkakataon na nagigising na lang ako at nasa ibang lugar na ako, kagaya ng sa rooftop o kaya sa fire exit. Kakaiba na rin ang mga panaginip ko. Yung mga tipong bayolente at parang ako mismo yung nakakaranas nun. Kalaunan, sumuko na ako. Nag-search ako ng mga paraan para maisara ang third eye ko, kaso wala pa rin eh. Kaya wala akong choice kundi lakasan ng loob ko, total nasa huling taon na naman ako ng college. Isang taon na lang naman ako magtitiis sa lumang dorm na yun. Isang beses, nagkaroon ng party sa dorm. Yung anak kasi nung may-ari, nakapasa ng board exam, kaya bilang pagsa-celebrate, nagkaroon ng handaan na ginanap sa rooftop ng building. Bilang kaibigan ko rin naman yung anak niya, nakiparty na rin ako. Yung mga kwarto sa 6th floor ng dorm, bakante at walang umuupa. Sinisave kasi ng may-ari yon sa ibang mga kamag-anak niya na lumuluwas sa Maynila. Doon niya pinapatuloy bilang pagtulong na rin sa kanila. May 4 na kwarto din yun. Dahil nga party, expected na may alak na kasama. Dahil nagkalasingan na, hindi na ako nakababa sa kwarto ko. Tumuloy na lang ako sa isa sa mga kwarto sa 6th floor kasamang iba pa sa mga kaibigan namin. Nagkwentuhan pa kami sa loob kaya kahit paano bumaba na ang tama ko. May vanity mirror sa loob ng kwarto at nung masilayan ko, kitang-kita ko ang imahe ng isang lalaki na nakasilip doon. Alam kong kaluluwa yun sapagkat umalingasaw ang nakakasulasok na amoy sa kwarto. Iyon kasi ang palatandaan ko na may presensya ng mga ligaw na kaluluwa sa lugar kung nasaan ako. Ipinagkibit balikat ko na lang iyon dahil ayaw kong takutin ang mga kaibigan ko.
Ipinagpatuloy na lang namin ang pagkukwentuhan hanggang sa nagkayayaan na kaming matulog. Naalimpungatan ako at nagising. Nung kuhanin ko ang cellphone ko sa tabi para i-check ang oras, 2:00 na pala ng madaling araw. Katakataka rin na bukas ang ilaw kahit natatandaan ko na pinatay namin iyon bago matulog. Doon ko napansin na mag-isa na lang ako sa kwarto. Nawala ang antok ko noon at napabangon. Sinubukan ko rin kusutin ang mga mata ko dahil baka nananaginip pa rin ako. Pero wala talaga eh. Nawala na lang basta-basta ang mga kasama ko sa loob ng kwarto. Maya-maya pa, namatay na yung ilaw. Pagbukas nitong muli, nakita kong nakatayo yung lalaki na nakita ko sa salamin kagabi. Pero mas nangilabot ako nung humarap siya sa akin. May malaking sugat ang kanyang ulo habang umaagos ang dugo mula rito at sa bibig niya. "Tulungan mo ko! Tulungan mo ko!" Paulit-ulit niyang sabi habang papalapit sa akin. Namaluktot ako sa kama habang takot na takot. Pero hindi pa dito natapos ang kababalaghan dahil bigla na lang umagos ang dugo sa may dingding ng kwarto habang palakas ng palakas ang pagpalahaw ng lalaki. Papalapit rin siya ng papalapit sa mukha ko, dahilan upang mapikit ako sa sobrang kilabot. Pagdilat ko, niyuyugyug na ako ng mga kaibigan ko. "Hoy, gising, Red! Anong nangyari sa'yo?" Chinek ko ang orasan at 11:00 pa lang ng gabi. Hindi ko tuloy maisip kung ano ang nangyari. Pero sa kwento ng mga kasama ko, bigla na lang daw akong natulala at nagsisisigaw habang naka-spaced out. Para bang nag-daydream ako bigla. Yung bang tipong nananaginip ng dilat. Dahil dun, napilitan na ako magpaalam at bumalik sa kwarto ko. Nag-volunteer naman yung isang kaibigan ko na tatabihan ako matulog since siksikan na kami sa kwarto na yon. Pagdating namin sa kwarto ko, pinilit ako ng kaibigan ko na ikwento kung ano yung nangyari. Doon ko na nga nabanggit yung tungkol sa dugo ang lalaki. Nagulat ako sa kwento niya. Yung lugar pala na pinagtayuan ng dorm namin, dating tapunan ng mga na-salvage noon. Marami daw member ng sindikato na napatay at itinapon sa lugar na yun kaya posible na isa sa mga biktima ang lalaking nagpakita sa akin. Buhat nun, hindi na ako tumuntong pa sa 6th floor ng dorm namin hanggang sa makagraduate ako. Hindi na rin nagpakita yung dugo ang lalaki na yun sa akin hanggang sa tuluyan na akong umalis doon. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig ng aking kwento. More power pa po sa bumubuo ng Enkwentro Channel. Kung nais ninyong magbahagi ng inyong hindi makakalimutang engkwentro tungkol sa mundo ng kababalaghan at katatakutan, mag-email lamang kayo sa encuentropcs@gmail.com. Ang mapipiling kwento ay mapi-feature sa aming susunod na video at mananalo ng kaukulang premyo. Huwag rin kalimutang mag-like, share at subscribe sa aming YouTube channel para sa mas marami pang engkwentrong kilabot at hilakbot.